Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si... Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, GMRC, Grade 5, Quarter 3, Week 7. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa pag-iingat sa kapaligiran kasama ang kapwa bilang pag-iwas sa sakuna. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Na isa sa buhay ang pagiging maingat sa pamamagitan ng palagiang pagtitiyak na walang magiging sanhi ng anumang sakuna sa loob at labas ng tahanan at paaralan. A. Na ilalarawan ang mga paraan ng pag-iingat sa kapaligiran kasama ang kapwa bilang pag-iwas sa sakuna. B. Na ipaliliwanag na ang pag-iingat sa kapaligiran kasama ang kapwa bilang pag-iwas sa sakuna ay pagtitiyak ng kaligtasan ng lahat upang ingatan ang buhay, ari-arian at lahat ng nakapaligid dito. C. Na isa sa kilos ang mga paraan ng pag-iingat sa kapaligiran kasama ang kapwa bilang pag-iwas sa sakuna. Unang araw. Panuto, ang mga mag-aaral ay isa-isang tatayo at magsasabi ng isang pangungusap ng natutunan nila mula sa nakaraang aralin, ukol sa pangingilatis ng kabutihan bilang katibayan ng pananampalataya. Tingnan ang mga larawan o simbolo sa ibaba. Ano kaya ang ipinahihiwatig na mensahe ng mga ito? Tingnang mabuti ang mga larawan at ibahagi sa klase ang ibig sabihin ng mga ito. Mga katanungan. 1. Nakakita ka na ba ng mga ganitong simbolo sa mga panoorin o kaya ay sa mga nakapaskil sa tahanan, paaralan o komunidad? Maaaring sagot, oo. 2. Para saan kaya ang mga simbolong ito? Sagot, para balaan ang mga tao at bigyan ng direksyon kung may sakuna. 3. Ano kayang mga pangyayari ang tinutukoy ng bawat simbolo? Sagot, sa 1 ay baha, 2 ay ulan, 3 ay kidlat, 4 ay hangin, at 5 ay sunog. 4. Mahalaga bang malaman mo ang ibig sabihin ng mga ito? Bakit? Sagot, oo, dahil nagbibigay ito ng paalala at babala upang malaman ng tao kung ano ang gagawin kung may mangyari. 5. Handa ka ba at ang iyong pamilya sa mga ganitong halimbawa ng pangyayari? Sagot, oo, ibahagi ang iyong sagot sa klase. Batay sa iyong mga karanasan bilang bata, natutunan mo na ang pagiging maingat sa maraming bagay ay isang pagpapahalaga na kinakailangan upang maging ligtas ang sarili, pamilya at komunidad. Kabilang na dito ang pag-iingat sa kapaligiran. Matutulungan ka ng aralin na ito na maunawaan ang kahalagahan at mga paraan ng pag-iingat sa kapaligiran bilang pag-iwas sa mga sakuna sa loob at labas ng tahanan at paaralan, kasama ang iyong kapwa. Tinatawag na sakuna ang isang pangyayari kung ito ay nagdudulot ng lubhang pinsala o kaya ay pagkawala ng buhay ng tao. Sa pagdaan ng panahon, mas nagiging mapanganib ito dahil sa pagkasira ng ating kalikasan at pagbabago ng pandaigdigang klima.
Nagdudulot ng mas malaking epekto ito sa tao kung kaya't mahalagang makagawa ka at ang iyong kapwa ng paraan upang maiwasan at hindi ito mangyari sa pamamagitan ng patuloy na pag-iingat sa kapaligiran. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin, panuto, ano-anong mga salita ang may kaugnayan sa sakuna. Isulat ito sa mga inilaan na hugis sa ibaba. Sagutan natin. Sakuna. Baha, sunog, lindol. Kaugnay na paksa bilang isa, mga iba't ibang sakuna sa loob at labas ng tahanan at paaralan. Ikalawang araw. Panuto, tukuyin kung anong uri ng sakuna ang ipinakikita ng bawat larawan. Una, sagot, baha. Baha. Pangalawa, sagot, bagyo. Bagyo. Pangatlo, sagot, lindol. Lindol. Pang-apat, landslide. Landslide. Pang-lima, tsunami. Tsunami. Pang-anim, sunog. Sunog. Mga tanong. 1. Ano ang epekto ng mga sakunang nasa larawan sa tao at sa mga ari-arian? Sagot. Maaaring masira lahat ang gamit at makapatay ng tao. 2. Sa iyong palagay, may paraan kaya upang mapigilan o maiwasan ang mga sakunang ito? Sagot. Pagtatapon ng basura sa tamang lugar para hindi magbara ang kanal at maiwasan ang baha. Paghahanda bago ang bagyo tulad ng pag-aayos ng bubong at pag-iimbak ng pagkain. Mahalagang malaman ang iba't ibang uri ng sakuna at ang mga posibleng pinsala na maaari nitong maidulot sa tao, ari-arian at kapaligiran. Makapagbibigay ito ng pagkakataon na makapaghanda at malaman ang mga dapat na gawin kung sakaling mangyari ito. Ang mga sumusunod ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga sakuna na maaaring mangyari habang nasa loob at labas ng tahanan at paaralan. Bagyo, pagbugso ng malakas na hangin at ulan. Landslide, pagguho ng lupa. Baha, pagtaas ng tubig dulot ng malakas na pag-ulan. Tsunami, napakalaking alon na dulot ng lindol o ng pagsabog ng bulkan sa ilalim ng dagat. Lindol, paggalaw ng lupa. Sunog, dulot ng pagkalat ng apoy. May dalawang uri ng sakuna, likas o natural at dulot ng kilos ng tao. Tukuyin kung ang mga sakunang natukoy sa unang gawain ay likas o gawa ng tao. Pangkatin ang mga ito at iguhit ang kanilang simbolo sa tamang kahon sa ibaba. Ihanda ang inyong sagot para maibahagi sa klase. Likas na sakuna. Sakuna, dulot ng tao. Sa panahon ng sakuna, mahalaga na alamin ang dapat gawin upang mapanatiling ligtas ang sarili at pamilya.
upang ingatan ang buhay, mga ari-arian at lahat ng nakapaligid dito. Tandaan ang mga sumusunod na hakbang. Maging alerto at makinig sa mga balita. Alamin ang lagay ng panahon at kung mayroong babala at mga pangyayari sa pamayanan. Maghanda ng emergency kit at kagamitan. Siguraduhin na mayroong sapat na pagkain, tubig, gamot at iba pang pangunahing pangangailangan. Magplano kasama ang pamilya. Alamin kung saan ang mga ligtas na lugar sa tahanan kung mayroong lindol, saan ang ligtas na daan palabas kung mayroong sunog at ano ang mga lugar na dapat iwasan, gayon din sa labas ng paaralan. Upang maging handa sa anumang uri ng sakuna, mahalaga ang pagpaplano kasama ang iyong pamilya. Tanungin ang iyong pamilya kung ano ang inyong planong pangkaligtasan kung sakaling magkaroon ng hindi inaasahang sakuna katulad ng sunog, lindol, matinding pagbaha at iba pa. Isulat ang kanilang sagot sa iyong tanong sa ibaba. Maghahanda sa pagbabahagi ng kasagutan sa buong klase. Maaaring makatulong ang mga gabay na tanong na ito para sa pagsasakatuparan ng gawain. 1. Ano ang mga dapat gawin ng aming pamilya bago, habang at pagkatapos ng sakuna? Sagot: bago ang sakuna, dapat maghanda ng emergency kit, makinig sa balita at planuhin kung saan lilikas. Habang may sakuna, dapat manatili sa ligtas na lugar, sundin ang paalala ng mga opisyal at huwag lumabas kung delikado. Pagkatapos ng sakuna, dapat suriin kung ligtas ang bahay, tumulong sa pamilya at mag-ingat sa mga sirang kalsada o kuryente. 2. Ano ang mga kagamitan na dapat ihanda sa panahon ng sakuna? Sagot: flashlight, tubig at pagkain, first aid kit, whistle, extra damit at kumot at mga importanteng dokumento. 3. Ano ang mahalagang gampanin ng bawat kasapi ng pamilya sa panahon ng sakuna? Sagot: magtulungan, manatiling kalmado at sundin ang mga dapat gawin upang maging ligtas ang buong pamilya. Sagutan ang talaan. Ang pamilya, isulat ang iyong apelyido, ay handa sa anumang sakuna. Bago ang sakuna, dapat maghanda ng emergency kit, makinig sa balita at lumikas. Habang may sakuna, dapat manatili sa ligtas na lugar, sundin ang paalala ng mga opisyal. Pagkatapos ng sakuna, dapat suriin kung ligtas ang bahay, tumulong sa pamilya. Narito ang mga kagamitang dapat ihanda: flashlight, tubig at pagkain, first aid kit, extra damit at kumot, at importanteng dokumento. Mahalagang gampanin ng pamilya. Magulang. Mga magulang ang magpapasya kung saan lilikas ang buong pamilya. Anak. Ang mga anak ay inaasahan na makikiisa at tutulong sa bawat isa. Bakit mahalaga ang paghahanda ng buong pamilya sa mga posibleng sakuna sa loob at labas ng tahanan at paaralan? Sagot: mahalaga ang paghahanda ng buong pamilya dahil nakakatulong ito para maging ligtas ang bawat isa kapag may sakuna sa loob o labas ng tahanan at paaralan. Kaugnay na paksa bilang 2, pag-unawa at pag-iingat sa kapaligiran. Ikalawang araw. Ang kapaligiran ay tumutukoy sa lahat ng bagay sa mundo, kabilang ang mga likas na bagay at hindi likas na bagay.
Ang mga likas na bagay ay bahagi ng kalikasan. Ito ay hindi gawa ng tao tulad ng mga hayop, halaman, karagatan at iba pa. Ang kapaligiran at kalikasan ay napakahalaga sa tao. Ito ang nagbibigay ng kailangan natin upang mabuhay. May kakayahan din itong protektahan ang tao laban sa mapinsalang sakuna at mapanganib. Halimbawa, pinoprotektahan ng mga puno ng bakawan ang tao mula sa malalakas na ahon. Ang mga puno rin ay tumutulong upang ang mga lupa mula sa kabundukan ay hindi gumuho. Sinisipsip din ito ang tubig na nakakapagpabawas sa pagtaas ng tubig baha sa isang lugar. Mayroong mga sakuna na hindi kayang pigilan ng tao sapagkat ito ay likas. Ang halimbawa ng likas na sakuna ay ang bagyo, lindol, pagputok ng bulkan at tsunami. Mayroon ding mga sakuna na maaaring mangyari dahil sa kilos ng tao. Ang lahat ng kilos at ginagawa ng tao ay may epekto hindi lamang sa sarili kundi pati rin sa kapaligiran. Ang hindi pag-iingat ng tao sa kapaligiran ang nagiging dahilan ng pagkasira nito. Gayon din, lalong lumalala ang masamang epekto ng mga sakuna sa tao. Halimbawa nito ay kung uubusin ng tao ang puno sa kagubatan at kapatagan. Mas mapapadalas ang pagguho ng lupa at mataas na lebel ng pagbaha. Mas tumataas din ang posibilidad ng sunog lalo na sa kagubatan sa panahon ng tag-init dahil sa matinding pagtaas ng temperature ng mundo. Ayon rin sa pag-aaral ng siyensya, ito rin ang dahilan ng mas matagal at mas malalakas na bagyo kaysa noon. Ang pag-iingat sa kapaligiran kasama ang kapwa ay napakahalaga upang maiwasan ang mga sakunang dulot ng tao at matiyak ang kaligtasan ng lahat. Kailangang alamin at isagawa ang mga kilos na makapagpapabawas ng posibilidad ng sakuna sa tahanan at paaralan. Ang pangangalaga sa kalikasan ang paraan upang ingatan ang buhay ng bawat isa. Ang mga ari-arian katulad ng bahay at mapanatiling maayos ang iba pang nakapaligid dito. Paglalapat at pag-uugnay. Paano makatutulong ang mga tao sa pagtiyak na walang magiging sanhi ng anumang sakuna sa loob at labas ng tahanan at paaralan? Magbigay ng 4 na paraan at isulat sa loob ng bawat kahon. Pagtatapon ng basura sa tamang lugar, nakakaiwas ito sa pagbabara ng kanal at pagbaha. Pagsunod sa mga safety rules, tinutulungan nito ang lahat na maging ligtas sa paaralan at bahay. Pag-iwas sa paglalaro ng apoy o kuryente, nakakapigil ito sa sunog at aksidente. Pagpapanatiling malinis at maayos ang paligid, nababawasan ang dumi, kalat at mga bagay na maaaring magdulot ng sakuna. Ika-4 na araw. Panuto, basahin ang isang pahayag at iugnay ito sa aralin. Ibahagi ang iyong sariling pagpapaliwanag ukol dito at isulat sa nakalaang patlang. Take care of the earth and she will take care of you. Paliwanag, ang pahayag na take care of the earth and she will take care of you ay nangangahulugang kapag inalagaan natin ang kalikasan, babalik ito sa atin bilang proteksyon at kabutihan. Mga tanong. 1. Ano ang mga kilos na iyong ginagawa na nagpapakita ng pag-iingat sa kapaligiran? Sagot, pagtatapon ng basura sa tamang lalagyan para hindi bumara ang kanal, pagtatanim ng halaman upang makatulong sa malinis na hangin. 2. Paano mo mahihikayat ang iyong kapwa na ingatan ang kapaligiran para maiwasan ang sakuna? Sagot,
pagsasabi ng kahalagahan ng malinis na kapaligiran upang maintindihan nila ang epekto nito, paghikayat na magtapon ng basura ng tama para maiwasan ang pagbaha. Pinatnubayang pagsasanay, alagaan at ingatan ang kapaligiran upang makaiwas sa sakuna. Maaaring gawin ang mga sumusunod kasama ang kapwa upang lalong maging epektibo at mabuti ang epekto nito sa kapaligiran. At kalikasan. Kung mas marami ang kikilos at magiging maingat sa kapaligiran, ang tao rin ang makikinabang nito. Ugaliin ang pagsasaayos ng basura. Ayon sa batas, RA number 9003, kailangan paghiwa-hiwalayin ang mga basura ayon sa uri nito. Kailangan pagsamasamahin ang nabubulok, di nabubulok, papel, bote at iba pa. Makakatulong ito upang maiwasan ang pagkalat ng basura na bumabara sa mga kanal at iba pang lugar na dinadaanan ng tubig. Kung ito ay maisasagawa, maiiwasan ang matinding pagbaha at mabilis na bababa ang lebel ng tubig sa lugar. Magtanim ng mga puno. Ang pagtatanim ng mga puno sa inyong bakuran o sa mga lugar na kakaunti lang ang puno ay mahalaga. Bukod sa nakapagbibigay ito ng sariwang hangin, tumutulong din ito upang maiwasan ang global warming o pag-init ng mundo. Pinoproseso ng mga puno ang carbon dioxide, isang greenhouse gas na nagpapainit sa kapaligiran. Sa kagubatan, mahalaga rin ang puno upang maiwasan ang landslides o pagguho ng lupa. Ang mga ugat ng puno ang siyang parang kamay na nagbubuklod sa lupa at nagpipigil upang gumuho ito. Palawakin ang kaalaman ukol sa pangangalaga sa kapaligiran at ibahagi ito sa kapwa. Kasama ang kapwa, alamin ang iba pang mahahalagang impormasyon tungkol sa mga sakuna at mga maaaring dahilan nito. Makinig o makilahok sa mga seminar sa loob at labas ng paaralan na nagtatalakay kung paano mapapanatiling ligtas at maiiwasan ang sakuna. Kung may paraan upang mapigilan ito, mahalagang maibahagi agad ito sa kapwa upang maprotektahan ang kanilang buhay at mga ari-arian. Makilahok sa mga gawaing pangkapaligiran kasama ang kapwa. Kung mayroong mga proyekto o gawain ng inyong komunidad na may layuning ingatan ang kapaligiran tulad ng clean-up drives, pagtatanim ng puno at halaman at pagsasagawa ng recycling, huwag mag-alinlangang sumama at makilahok. Maaring ikaw ang maglunsad at magsimula ng mga ganitong gawain. Sa pakikipagtulungan sa komunidad, mas napapadali ang mga gawain at mas nagiging makabuluhan ito. Paglalapat at pag-uugnay. Gamit ang parehong apat na pangkat sa naunang gawain, atasan ang bawat grupo na gumawa ng flyers bilang paglalapat ng kanilang natutunan sa aralin. Ang flyers ay dapat na 1 o 2 pahina lamang at dapat maglaman ng mga mahahalagang impormasyon tungkol sa pag-iingat sa kapaligiran bilang paraan ng paghahanda sa mga sakuna. Pagkatapos bigyan ng puntos ng guro ay ibahagi ito sa pamilya at kapwa mag-aaral. Rubrics. Pabaong pagkatuto. Sa kabuuan, ang pagiging maingat sa kapaligiran kasama ang kapwa ay mahalaga para makaiwas sa sakuna. Ang panganib na dala ng sakuna ay maiiwasan at mapapanatili ang kaligtasan kung sama-samang kikilos at pangangalagaan ang kapaligiran. Ang buhay na biyaya ng may likha, mga ari-arian at iba pang nakapaligid dito ay maiingatan din.
Pagninilay sa pagkatuto, punan ang KWL chart sa ibaba ayon sa naging talakayan sa klase. Gamiting gabay ang mga katanungan sa bawat kolum. No. Ano ang alam ko na bago talakayin ang aralin? Alam ko na may iba't ibang uri ng sakuna tulad ng bagyo, lindol at baha. Alam ko na kailangan maging maingat at handa kapag may sakuna. What? Ano ang mga nais ko pang malaman na may kinalaman sa aralin? Gusto kong malaman kung paano mas mapaghahandaan ang mga sakuna. Gusto kong malaman kung anong mga gamit ang dapat laging nakahanda. Learn. Ano ang mga bagong kaalaman ang natutunan ko sa aralin? Natutunan ko ang tamang paghahanda bago, habang at pagkatapos ng sakuna. Natutunan ko ang mga dapat ilagay sa emergency kit. Pagsusulit, basahing mabuti ang bawat pahayag at piliin sa kahon ang tinutukoy nito. Isulat ang sagot sa patlang bago ang bawat bilang. Narito ang mga pagpipilian: bagyo, baha, landslide, lindol, sakuna, sunog at tsunami. 1. Pagguho ng lupa. Sagot: landslide. 2. Pagbugso ng malakas na hangin at ulan. Sagot: bagyo. 3. Pagtaas ng tubig dulot ng malakas na pag-ulan. Sagot: baha. 4. Paggalaw ng lupa. Sagot: lindol. 5. Isang pangyayari na nagdudulot ng lubhang pinsala o kaya ay pagkawala ng buhay ng tao. Sagot: sakuna. 6. Dulot ng pagkalat ng apoy. Sagot: sunog. 7. Napakalaking alon na dulot ng lindol o ng pagsabog ng bulkan sa ilalim ng dagat. Sagot: tsunami. B. Panuto. Sagutin ang mga tanong gamit ang 5 o higit pang pangungusap. 8 to 10. Paano makakatulong ang pagiging maingat sa kapaligiran sa pag-iwas sa sakuna? Sagot: ang pagiging maingat sa kapaligiran ay nakakatulong sa pag-iwas sa sakuna dahil napapanatiling malinis at maayos ang paligid, kaya hindi bumabara ang kanal at naiiwasan ang baha. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Makinig o magbasa ng mga balita sa telebisyon o sa internet. Pumili ng 3 sakuna at alamin kung ano ang mga pinsala na maaaring idulot nito sa tao at komunidad. Sa huling kolum, isulat ang dapat gawin bilang pag-iingat para maiwasan ang sakuna. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!